Ayaw niyong idemanda. Di sana hindi nagsalita si Kibuloy. Ngayon, tanong, Coach Oli, lahat ba ng sinabi ni Kibuloy, palagay mo totoo? It's not for me to judge. Korte po ang maghusga niyan. Ang problema, ginusto nyo yan eh. Ginusto nyo yung trial by publicity. Natural. Gusto nyong ipahiya si Kibuloy. Natural. Gaganti yung mama. Hindi ko sinasabing tama siya. Pero binibigay lang niya sa inyo yung ginagawa nyo sa kanya. Gusto nyo trial by publicity? O di bumanat si Kibuloy, trial by publicity. Ah. Gusto nyo ng chismis trial eh. Yan ang problema sa Pilipinas ngayon. Yang kakahiring-hiring-hiring ng Kongreso, kakahiring-hiring ng Senado, nagiging chismis republic tayo. Nagiging grandstanding republic tayo. Nagiging chismis trial. Sa totoo lang, chismis trial. Naniniwala ba kayo na ang gusto nila kay Kibuloy ay in aid of legislation? Yan lang yung hearing na yan. Hindi ito para ikulong si Kibuloy. Yang hearing na yan, ang Senate hearing, ang legislative hearing is in aid of legislation. Yun lang yun. Di ba? O so, ano nga pupuntahan yan? Chismisan. O di gumanti siya. E di kayo ngayon ng chinismis. Meron siyang sinabing Biyernes, Martes. Meron pa kayong tabu. Di ba? O ano na tayo ngayon? Ganyan ang katalabasan yan. Why? Sinimulan nyo eh. At alam naman natin, this is not about Kibuloy. Ultimo, si BP Sara, sinabi niya. Kaya sila dinadamay. Actually, sila talaga ang target. Dahil merong isang gustong maging presidente. May ambisyon. Ambisyon yan eh. Isipin mo lahat ng nagiging problema natin ngayon. Ano ugat? Ano ba problema natin ngayon? PI, di ba? Sino ugat? Ito problema ngayon ng Rigidon dito kay Kibuloy. Sino problema? Sino ugat? Di ba yung gustong naging presidente? Yun ang nagiging problema ngayon. Isipin mo lahat na nagiging problema natin. Pag sinilip mong mabuti, parang puro balik kay tambaluslos. Masyado nang malaki problema ng Pilipinas, tambaluslos. Hindi ako may sabi niyan ha. Si BP Sara. Eh sino pa bang gusto maging may ambisyon? Hindi ikaw. Meron pa bang iba? Ako? Tapos nakisawsaw pa to si Intiveros. Again, another pangarap. Para saan? Maging standard bearer di umano ng 2028? Kaya nga tinutulak ka na ni Trillanes na maging standard bearer ng Dilaw? Kita nyo problema natin ngayon? Bakit? May dalawang tao nagsasama dahil gustong maging presidente. Yun ang problema natin dyan. Di ba? Wala eh. Wala nang katapusan to. Siyempre, babawi yung kabilang kampo. Babawi naman itong ulit kampo nila kay Buloy. Ganyan na yan. For the meantime, gutom ang Pilipino. Habang tinataguyod ninyo ang pangarap ninyo maging presidente, Pilipino gutom. Habang tinataguyod ninyo ang PI, ang Pilipino gutom. Habang tinataguyod ninyo yung inyong kainggitan sa SMNI, Pilipino gutom. Kailan nyo aasikasuhin yung Pilipino? Lintik na yan. Sampahan na ng kaso yan si Kibuloy. Tigil nyo na yung kakahiring dyan.
Tigil nyo na yung kaka-grandstanding dyan. Kasuhan, kung may problema, kasuhan nyo na. Tapos ang issue, trabaho na kayo. Walang nangyayari dito sa atin, hindi na tayo hindi na tayo unlad. Wala nang katapusan nito. Until, kaya nga, ito lang ang nakikita ko solusyon dyan. Until idemanda na si Kibuloy, pag nakademanda na kasi, hindi na pwede pag-usapan ng kaso, tapos na yan, then we move on. Parang tinatakpan ninyo ang issue sa PI. Ha? Hindi, tanong ko lang, itong pinaiingay nyo ba kay Kibuloy dahil tinatakpan ninyo ang issue sa PI? Dahil kabalbalan ng PI? Parang gumagawa sila ng pinaiinit nila yung kwento kasi kadali-dali namang problema eh. Di ba? Dahil sa'yo, Ontiveros, dapat, alam mo, Marcos, kayong mag-asawa, patigilin nyo na to si Ontiveros eh. Dahil sa ambisyon nitong laali na ito, di na isawalat ang inyong baho. Hindi po ako nasa posisyon, wala ako sa posisyon mag-decide kung totoo yan o hindi. Ang punto ko dito, patahimikin nyo yan. Kasi magsasalita at magsasalita si Kibuloy. Pag hindi nyo pinatahimik yan, etong si Ontiveros, yung agenda lang niya ay natataas. For the meantime, kayo naman, dahil magkakilala kayo, matalik, isisiwalat niya bahon nyo. Totoo man or hindi na po kasi yan ang issue. Ang nangyayari po sa atin ngayon is chismis, trial by chismis po. Yan na po ang nangyayari ngayon. And until patahimikin nyo yan si Tambaluslos at patahimikin nyo si Ontiveros na di umano'y parehas may pangarap, kaya binabakbakan si Sara, bubuelta po sa inyo yan, mag-asawa. Bubuelta yan. Kailangan kayong gumalaw dyan. Sabi ni Florendo, tingnan na, sagutin. Wala naman totoong issue, sila lang ang naghahanap ng issue para kaya nga kasi dismiss na yung kaso ng iba nito kay Kibuloy. Tapos kinakalkal. Ulitin ko hindi ko pinagtatanggol si Kibuloy. Posibleng may kasalanan si Kibuloy, posibleng walang kasalanan si Kibuloy. It's not for Coach Oli to decide. It's for the court to decide. It's not for us. Kaya yan lang ang sinisigaw natin. Kasi alam nyo, nakakatakot yan. Kung nagawa nila yan kay Kibuloy, kung meron silang gustong ipahiya, papatawag ka sa Senado. Ordinaryong Pilipino. Halimbawa, Banateros pinatawag dyan. Dahil kami ay umuoposisyon. Di ba? Ang pangit eh. Pagdating mo dyan, di ka pwedeng sumagot. Nakita nyo ba kung paano ginisa sila ka Eric? Again, hindi ko sinasabing tama rin sila ka Eric Posibleng may mali din sila. Pero hindi nila nakuha yung due process. Ang sinisigaw natin dito, due process. Ayaw natin ng chismis, trial by chismis. We want the real trial. Saan? Sa korte. Winston Santos, they are creating negative liar issues coming from virus into mass media and become chismis republic. Yan, totoo, chismis. At saka ang problema nito, itong mainstream media, asaan kayo? Ngayon namin kayo kailangan. Patas. Lagay nyo lahat. Yung problema dito sa media, at tulad na lang sa iglesia ni Cristo, sino pang naglabas? Si Banatbay. Kayo, anong ginagawa ninyo? Diba? Alam nyo kasi umiikot ang istorya. Babalik ko po kayo nung panahon. Hindi naman ako ganun katandaan. Pero bakit nabuo ang 1986? Because of the media. Isang dyan yung media. Buhay na po ako niyan eh. Bakit?
binubusalan ng media. Masyadong sinasanto ang media. Pag nahawakan ng media, tapos na istorya. Hindi ba kayo nagtataka? Ang tapang ng media nung panahon ni Duterte. Asan ang tapang ng media ngayon? Diba? Parehas na media ba yan? Rappler, asan? Diba? Nakikita nyo kung gaano sila katapang kay Tatay Digong nun? Parang ngayon bumahagang buntot. Tapos, maghihiring na maghihiring. Alam mo, kahit sino ilagay mo dyan sa hearing, sasama ang imahe. Hindi ka nang pwedeng sumagot dyan eh. Sasagot ka? Hindi ko contempt ka. Sila ang abogado, sila ang husgado, sila ang pulis, sila ang magpapatupad, sila lahat. Paano ka mananalo dun? Sabi ni Ray Quiraco, napatahimik ng NMAX at laptop. Correct. Yung iba nga, ensimada lang. Mahiya kayo sa buhay. Pinagpalit nyo ang dignidad nyo sa ensimada. Yoyit, kahit ganito magpalit ang konstitusyon kung ganito kagulo at unstable ang bansa, hindi uunsad ang ekonomiya natin. May punta ka, Yoyit. Kaya babalik po ako dun sa dating issue. Matuto tayo dito sa pagkakamali natin. The same people na nagwawala ngayon are the same people na sumuporta sa administrasyong ito. How come hindi nyo nakita? Yun lang tanong ko eh. Imposibleng nakita namin, kaming hindi sumuporta kay Marcos, imposibleng nakita naming ordinaryong Pilipino na hindi matatalino. Nakita namin ang problema kaya hindi kami sumuporta. Kayong matatalino, hindi nyo nakita. Come on. Come on. Huwag tayong mag-anuhan dito. Di ba? Ayoko magbintang. Pero hindi maalis sa isip ko. Matalino, naloko. Hindi maalis sa isip ko na may posibilidad, may personal agenda hindi nabigay. Sabi dito, 3 malalaking religious na power nang nagre-react sa nangyari sa PI na yan. People power na yan. Sabi ni Maria Teresa Dizon. Okay? Ako po, hindi ako masyadong sang-ayon sa people power. Okay lang. Kung gusto nyo. Okay. Kung ayaw nyo, okay. Pero hindi kasi dyan ang issue eh. Halimbawa, mag-people power tayo. Mapalitan ng liderato. Magkaka-election 2028. Ang attitude natin, same. Same ng attitude natin sa 2022. Pagdating mo ng 2028, nagka-people power, halimbawa lang for discussion purposes, isipin natin na palitan na liderato. Pagdating ng 2028, parehas ang problema natin. Bakit? Nagpapaulol tayo sa mga vloggers. Nagpapaulol tayo sa mga politikong puro pangako. Kung tinitingnan nyo resibo, obvious nyo naman eh. Wala talaga sa lugar. Di ba? So bigyan na, yes, people power is a band-aid solution. But, let's solve this long term. Alam mo problema natin? Alam mo, ang ugat ng problema natin, the heart of the problem is the problem of the heart. Ang ibig ko sabihin, anong puso ng problema natin ay problema sa puso. May problema tayong mga Pilipino. May pagkapanatiko kasi tayo. May pagkapanatiko tayo. Ang problema nating mga Pilipino, ang hilig natin sa tsismisan. Pag ay magaling, Marcos yan, magaling yan eh, magaling. Tatay niyan magaling. Ay sabi ni attorney vlogger, magaling yan. Suportahan natin yan. Di ba? Kasi established vlogger, established politiko, established family name. Sinasabi ito, suportahan natin. Ano?